At sa puto ito, makakausap po natin si outgoing Customs Commissioner Rufy Biazon. Commissioner Biazon, magandang tanghali. Si PR kang help po ito. Yes, magandang tanghali, Pia. Oho. Commissioner, naging madali ho ba para sa inyo ang desisyong ito? Dahil parang ilang araw lang po matapos yung lumabas, no, yung itong batch or listahan ng mga pangalan ng DOJ, ay nakipagpulo na po kayo kay Pangulong Noynoy Aquino. Yes, madali naman. Tulad nga nung sa SONA noon, kung matatandaan nyo, immediately after ng talumpati ng Pangulo, naghanda ako ng resignation sa kanya. Ganon din naman kadali sa akin ngayon ito. Oho, pero bago ho ba kayo nagdesisyon, meron ho ba kayo mga kinonsulta? Kanina po, dun sa report po ni Sandra Aguinaldo, meron po siyang interview dun sa iyong ama, si Congressman Biazon, at sinabi po niya na may tiwala naman po siya sa inyo. Yes, although medyo made up na, meron ng desisyon sa isip ko. Siyempre, pinagpatuloy ko pa rin ang pakikipag-usap. Sa katunayan na may mga nagsabi sa akin nga noon na huwag ko daw bitiwan yung pwesto dahil aligasyon lang naman yan, wala namang kasong nakasampa, pwede ko ipaglaban ang aking karapatan kahit na nakapwesto. Pero nung sinuli ko ng maigi, talagang nabuo na yung desisyon ko. Dahil nga yung sa mga dahilan na sinabi ko, una, ayoko nang humaba pa yung public discussion dyan at maapektuhan ng aking pamilya, lalo na yung aking mga anak. At gusto ko rin maiwas na ang batikos ay mapunta sa Pangulo. At siguro sa performance ko rin kasi ng trabaho dito, baka magapan ng mga kalabang ko yung issue na yan na lalong mahirapan ako sa implementasyon ng reform dito. Kaya mas mabuti ng bumitaw. Oho. Kamusta naman po yung naging meeting po ninyo kasama si Pangulong Noynoy Aquino? Doon sa picture po na tweet po ninyo, talagang all smiles kayong pareho. Well, very cordial and friendly naman yung atmosphere siyempre, dahil hindi maaalis na maliban sa professional relationship namin, naging magkaibigan naman kami, at wala namang samaan ng loob ito dahil alam namin pareho na this is all part of the territory of being in public office. At doon po sa yung iba pong hininga ng reaksyon, sabi po nila kumbaga parang biktima lang daw kayo ng pagkakataon at napasama o nadawit po kayo sa isyong ito. Do you feel the same way, Commissioner? Well, gaya ng sabi ko, bahagi kasi ng public service yan, yung accountability. Kung meron mang mga ibang may pananaw na iba, ganun din talaga ang observation na lang nila. But sa akin, naman ako, no regrets naman sa mga pangyayari dahil tanggap natin, it goes with the territory na merong ganyang klaseng panganib. So, itong decision po ninyo, Commissioner, kumbaga, irrevocable na po ito. Kasi, like you mentioned, after po nung SONA, inalok nyo po, or nag-alok po kayo na kayo mismo bibitiw po sa inyong posisyon. Yes, itong resignation ngayon is irrevocable. Dahil nga yung mga dahilan na nakikita ko, it calls for, the situation calls for it. Yung doon naman sa SONA kasi, willing pa naman ako to take on the task, yung mission, as long as may kumpiyansa ang Pangulo. So medyo magkaiba ang sitwasyon kasi. So meron ho ba kayong mga binabalak na ano ho magiging plano po ninyo ngayon na wala na po kayo sa public service? Well, attend to my personal affairs sa private citizen. And then plano ko naman tumulong sa opisina ng aking ama. And possibly rin, even with the party. Tapos siguro in the future, kung matapos kong asikasuhin itong issue na naibato sa akin, maaaring bumalik din tayo sa public service. Kailan ho ba, Commissioner, yung inyong official last day po dyan sa Bureau of Customs? Well, pinitingnan pa natin itong wind up ngayong linggo na ito, matapos natin lahat. Alright, Commissioner, maraming salamat po. Meron ho ba kayong mensahe doon sa mga may iwan po sa Bureau of Customs? Well, yung palagi kong mensahe mula noong una akong pumasok sa kanila, na sana sila yung maging henerasyon ng mga customs officials and rank and file na makapagdulot ng reform sa Bureau, dahil dekada ng haba ng problema dito, henerasyon pa nga. Pero kung sila ang henerasyon na makagawa ng reforma, tunay na reforma, then siguro pasasalamatan sila ng taong bayan. Pero ngayon po, Commissioner, wala pa naman kayong kapalit sa ahensya?
Well, wala pa naman akong nababalitaan. Oo. So patuloy lang tayo gawin yung trabaho day to day. Pero sino pong upong OIC habang wala pang official na kapalit? Hindi ko rin alam, wala pa akong Aha. information doon. Alright, well, outgoing Customs Commissioner Rufy Biazon, maraming salamat po sa inyo. Magandang tanghali. Maraming salamat, Tiyan. Magandang umaga.